Idinagdag nga po sina RJ Abarientos, Troy Rosario, Renz Abando at Zave Lucero sa pool ng Gilas mga idol na sasabak sa FIBA Asia ngayong August. And syempre, since pool pa lang naman po ito hindi pa sigurado na makakapasok sila sa 12 na lalaro para sa ating national team. Pero ibibida natin ngayon si RJ Abarientos at kung bakit pwede talaga siya dito. Ang footage na kukunin natin ay yung pagkatalo ng Gilas sa Chinese Taipei earlier this year. Gawa nung makakalaban din muli nila to sa August, silang actually yung first game nila. Ang main na nagpo-point guard kasi sa Gilas itong si Scotty mga idol, in which generally okay naman din yun kasi alam nga niya yung play ni Coach Tim at very high IQ player din naman ito. Napatunayan na ni Scotty sa atin yan ng ilang beses na, pero hindi naman kasi natural na point guard talaga si Scotty. At hindi ko own words to mga idol, alam nyo kung kanino? Kay Coach Tim mismo. Sabi niya sa interview nung na-draft ng Ginebra way back 2015 na sa tingin daw niya ay natural na dos itong si Scotty na kinonvert lang bilang uno. So dito makikita natin si Scotty na nagsastruggle doon sa pressure nung kalaban. Kaya dyan pa lang po napupurnada yung opensa agad nung Gilas. Do ito ibang context naman kasi paubos na ang shot clock sa clip na ito. Yung kay Scotty kabababa lang nung bola. Pero ang gusto lang natin i-point mas natural point guard po si RJ. I think sa buong buhay na ito ay point guard to Tapos dito pa nga niya si PBA legend Johnny A. At parang hindi niya minamadali yung gagawin niya dito. Paubos ng shot clock so naghanap din siya ng sarili niyang tira. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si OneX Sports sa una nyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. And speaking of paggawa ng sariling tira, hindi naman natin ipagkukumpara si Scotty at RJ na kung sino yung better. Pero isa rin po sa mga strengths ni RJ yun. Sniper din siya from the outside. Kaya dito kung si RJ to tingin ko, iba ang trato ng depensa sa kanya. Sumusubok kasi si Scotty na mag-entry pass dito papunta kay Junmar kasi may size advantage din siya sa ilalim. Pero ano yung ginawa ng tao ni Scotty? Sinadyang umatras dyan para hindi mapasahan si Abay. Tila dinidisrespect nila yung kababayan natin from the outside at ito yung mga moments na pwede na talaga niyang itira kasi libre na. Kaya I think swak si RJ sa ganitong mga sitwasyon kasi nga legit na floor spacer siya. Kung iiwanan mo ng ganyan yan, ay pagbabayarin ka niya. And syempre, kung kunwari di kita naman siya ng tao niya, edi mas safe nang makukuha ni Abay yung bola sa ilalim at mamasahiin niya tong kalaban sa poste. Yan din talaga ang pinaka-benefit ni RJ. Sa mga ganito rin po ng Gilas na makakatulong si RJ mga idol. Again, kunwari siya yung nandito sa pwesto ni Scotty bilang PG ng Gilas at gumagawa sila ngayon ng triangle. Ayun together with Junmar at Papa Dwight. Then may split action na gagawin sina Scotty at Papa Dwight dito kung saan makakatanggap ng handoff tong si Scotty. And ito na, sa ganito rin po mahusay si RJ. Nare-recognize niya yung mga gap sa depensa. Ang ibig sabihin po natin, di ba may big na sasalubong kay Scotty ngayon magsi-switch. Habang hindi pa siya totally sumasalubong, may agwat pa po yan sila at may panandali ang space si ball handler sa harapan para mag-raise up siya sa tira niya. And gawain din po ni RJ yung ganyang magpo-pull up. Dito kasi sinugod po ni Scotty, then kick out. Makikita natin dito yan noong na-screenan si RJ. May gap siya dito kay Mo, napasalubong pa lang sa kanya. Mas malawak nga lang to ngayon kaya obvious na pwede siyang mag-pull up. Pero yun nga, gawain niya yan. Makikita din po natin muli yan dito. Nung bago tumapat yung Taiwanese big man, may espasyo pa para mag-pull up. At yung tendencies din po kasi ni Idol Scotty is more on atake lang din kapag ganito, which is hindi naman din masama. Kaya nga sinasabi natin na si RJ magiging malaking tulong din sa ganitong sitwasyon kasi pwedeng mag-pull up din siya. Hindi mo naman masasabi kasi base pa rin talaga sa circumstansya. Pero yun nga, mas may tendency naman si RJ na sulitin ang ganitong gaps talaga kasi mahusay siyang mag-pull up. Ngayon po si CJ Perez naman yung pinagtitimo nila in which natural talaga na dos po ito. At magsasagawa na nga rin sila ng triangle sana dito sa kanan. Ang kaso nga lang hindi niya malusutan tong maliit na defender. Tapos pinosisyon din po ni Gadiaga yung sarili niya na mahihirapan si CJ na ipasa kay Newsome yan. And dito rin kay Dwight mahihirapan. Sa ganitong sitwasyon, kahit kabababa lang po nung bola importanteng meron kang katulad ni RJ mga idol kasi nga mas sanay sa ball handling duties yan. Syempre hindi rin mahihiyang tumira yan kung kinakailangan. Na-pressure na lang si CJ at wala siyang klarong mapapasahan. Turnover tuloy. Iba pa rin talaga yung may natural ka na point guard mga idol kaya rin isinama po itong si RJ sa pool ng Gilas. Hindi naman kabawasan to kina Idol Scotty, CJ or Newsome. Pero kung kunwari nga mapasama tong si RJ sa team, di mas magagampanan ng iba yung roles nila na natural kasi si RJ nga yung magbababa ng bola at occasionally magke-create din ng sarili niyang mga shots kung kinakailangan.
Though dito sa FIBA eh hindi nga lang din siya nabababad gaano noong 2022 sa FIBA World Qualifiers po 13.3 minutes per game lang siya sa loob ng dalawang laro. Pero iba pa rin talaga yung may capable ka na floor spacer, ball handler, lead guard, and confident na shot creator all in one person na pwede mong isalta, di ba? Kaya dapat bang mapasama sa final roster ng Gilas itong si Idol RJ mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.